Hi class, ang topic natin ngayon is zeros of rational function. Objectives to determine the zeros of rational function. Ito yung mga steps in finding the zeros of rational function. So step 1, factor the numerator and the denominator of the rational function if possible, if factorable. Step 2, identify the restriction of the rational function. So since rational function siya, mukha siyang fraction. Dahil mukha siyang fraction, ang mga restriction lang niya is bawal maging zero yung denominator. So, hahanapin natin kung ano yung mga values ng variable natin na magiging zero yung denominator, yun yung mga restriction. So, number 3, identify the values of x that makes the numerator equal to 0. Then, yung values sa x na yun, ang tawag doon is zeros ng rational function. Sir, bakit values lang ng numerator? Ito, numerator. Kasi nga, yung values ng denominator na magiging 0 yung denominator, restriction yun kasi nga magiging undefined siya. Sa graph. Sir, sa graph, sir, ano bang nasaan doon yung zeros ng function, ng rational function? So, kung ito yung Cartesian plane, ito yung y-axis, ito yung x-axis, yan. Example mo tayong graph na ganito. Saka isa pa yung graph na ganito. Yan. So, ang zeros ng rational function, nag-appear siya sa intersection ng graph natin sa x-axis. So, itong blue, yan yung zeros ng rational function. So, mag-example tayo para ma-solve natin yung zeros. So, example number 1. Find the zeros of rational function f of x equals 5 over 2x. So, hindi siya factorable. So, step 2, hanapin natin yung restriction, yung bawal. So, para makuha yung restriction, kukupayin natin yung denominator, equate natin sa 0. Then, solve natin yung variable. So, divide both sides by 2. So, cancel in 2, x equals 0. Ibig sabihin, bawal na maging 0 si x kasi pag si x equals 0, magiging undefined yan. Then, tayo sa pangalawa, zeros. Yan. So, yung zeros daw, ang gagawin daw, yung numerator, equate to 0, then solve. Since yung numerator natin is constant, walang variable, so hindi nyo siya ma-solve. Pag constant ang numerator, therefore, wala siyang zeros. So, none. Sabihin, pag nag-graph tayo nito, ng function natin na 5 over 2x, pag nag-graph tayo niyan, so, hindi siya pwede maging 0, diba? So, ito yung 0 na x. So, pag nag-graph tayo, ganito yan. Ito yung magiging itsura. Asymptotic siya. Yan. Lista ko. Asymptotic. Yan. So, asymptote siya sa 0. Kasi nga, bawal siya doon bawal siyang dumikit doon kasi magiging undefined. Wala siyang intersection sa x-axis, kaya wala siyang zeros. So, yung given natin, walang zeros. So, example number 2. Yan. So, example number 2, una, hanapin natin yung restriction. So, R na lang R for restriction. So, restriction, unang step, factor, wala naman factor diyan. So, step 2 na agad, restriction, x minus 2 equal to 0. Then, transpose natin yung negative 2 sa kabilang side. So, magiging x equals to 2. Ibig sabihin, si variable x hindi pwede maging 2 kasi magiging undefined yung denominator. Next, hanapin naman natin yung zeros. Yan. So, yung zeros, copy daw the numerator. Yan. Then, yung numerator daw, equate to 0. Then, solve for x. So, transpose natin si negative 8 sa kabilang side. So, x equals negative 8. Ibig sabihin, yung graph natin, mag-intersect sa 8, sa negative 8. Yan. So, parang ganito yung tsura niyan. So, ganito yung tsura niyan. Ito yung y-axis, x-axis. Yan. So, drawing na ako ng rough graph. So, kung ito yung 2 na restriction natin, ibig sabihin, yung graph natin is asymptotic sa 2. Closer and closer lang siya sa 2. Tapos, di ba, meron tayong negative 8. Assuming negative 8 to. Ibig sabihin, yung graph natin will intersect sa... Hindi ka nag-intersect. Will intersect sa... Ayan, laki ako na lang. Will intersect sa negative 8. Yan. So, yung graph natin dadaan sa negative 8. Medyo pasmado lang si sir. So, ang sagot yan, x equals negative 8. Yan yung zeros ng function natin. Okay, example number 3. So, yung example number 3, yan, find the zeros of the function. So, yung numerator at yung denominator, factorable. So, gagawin natin, i-factor mo natin yung numerator. So, ang factor ng numerator, x
plus 3, tsaka x plus 4. So, factor ng 12, pag inad, 7. So, 3 times 4 is 12, 3 plus 4 is 7. Over, factor naman ng denominator. So, factor ng 20, pag inad, negative 9. So, x minus 4, x minus 5. Yan. So, ito yung g of x natin. Yan, di na kasya. Yan. So, after ma-factor, tinan nyo kung may makakancel. So, since wala makakancel, okay na yan. Or, hanapin natin yung restriction. So, yung restriction, copy nyo yung denominator. Yan, denominator. Tapos, equate nyo sa 0. So, dalawa yan, pag-iwalay natin. So, x minus 4 equal to 0. Tsaka, x minus 5 equal to 0. Tapos, solve natin yung variable. So, transpose din yung isa. So, magiging x equals 4, tsaka x equals 5. Ibig sabihin, bawal na magiging equal sa 4 and equal sa 5 yung variable x natin. Next, hanapin natin yung zeros ng function. Magkakaroon tayo ng separate log para sa graph, kaya hindi ko na i-graph yan. So, sa zeros, ikakopy natin yung numerator. So, x plus 3, tsaka x plus 4, tapos i-equate natin sa 0. So, parang ginawa sa restriction. Paghihiwalayin lang din. So, x plus 3 equals 0, and x plus 4 equals 0. Tapos, isolve natin yung variable x. Yan. So, transpose. So, x equals negative 3, and x equals negative 4. Ibig sabihin, ito yung dalawang zeros ng function natin. Ibig sabihin, yung graph natin, dadaan siya sa x equals negative 3, tsaka x equals negative 4. Yan. So, ganyan lang yung pag-compute ng zeros tsaka restriction. Example number 4. Yan. So, example number 4, factorable din siya. So, g of x equals. So, anong factor ng 8 pag inad 6? So, x plus 4 and x plus 2. Yan. Over. Anong factor naman ng denominator? So, ang denominator natin, factor ng 6 pag minus 1. So, x minus 3, tsaka x plus 2. Yan. So, makakancel si x plus 2. Pero bago nyo cancelin, hanapin nyo muna yung restriction. So, restriction natin, x minus 3 and x plus 2 equals 0. Yan yung restriction natin ha, yung bawal. Kasi, bawal magiging 0 yung denominator kasi magiging undefined. So, paghihiwalayin, x minus 3 equals 0. Then, yung isang factor, x plus 2 equals 0. Then, solve for the value of the variable. So, transpose to. So, magiging x equals 3 and yung isa, x equals negative 2. Ibig sabihin, bawal maging 3 tsaka negative 2 ang x kasi magiging 0 yung denominator. Next, zeros. Yan. Zeros. Sa zeros, ang ikakopy yung numerator. Pero since parehas to na x plus 2, pwede mo i-cancel yan eh. Hindi mo pwedeng isama si x plus 2. Kasi pag sinama mo si x plus 2, ito yun, di ba? Pag sinama mo si x plus 2, ito yun. Eh di ba si x plus 2 under siya na restriction? Dahil under siya na restriction, hindi siya pwedeng maging 0. So, ang natitira na lang para sa zeros is si x plus 4. Yan. O kaya, pwede i-cancel yung matitira sa numerator, yun yung kasama sa zeros. So, x plus 4 equals 0. X equals, transpose sa kabila to, transpose. So, positive 4 yan, magiging negative 4. So, ang zeros ng function natin is negative 4. Ibig sabihin, yung graph natin, mag-intersect siya sa negative 4 ng x-axis. Yan. So, zeros and yan restriction. Dalawang restriction. Okay, example number 5. So, erase ko muna. Example number 5. Yan. Example number 5. H of x equals yan. I-factor natin yung numerator. So, factor ng 4 pag inad negative 4. So, x minus 2 tsaka x minus 2 or pwedeng x minus 2 square. Factor na denominator is difference of 2 square. So, x minus 2 and x plus 2. Yan. So, hanapin ko muna yung restriction. So, ang restriction yan is, siyempre, copy natin yung denominator.
x minus 2, tsaka x plus 2. Yan. Tapos, equate natin to 0. Then, paghiwalay natin. So, x minus 2 equals 0, tsaka x plus 2 equals 0. Tapos, i-transpose natin yung mga number, yan, para makuha natin yung value ni variable. So, x equals 2, yung isang restriction. Yung isang restriction is x equals negative 2. Tapos, ito gagawin natin. After niya makuha si restriction, hanapin niya naman si zeros. Yan. So, paano niya makuha zeros? Di ba si x minus, ang numerator natin, x minus 2 square. So, para siyang x minus 2, di ba? So, x minus 2 yan. Eh, di ba yung x minus 2 natin, ito, kasama siya sa restriction. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng isali si zeros, si x minus 2 as zeros. So, paano yun? Dahil walang matitira sa numerator, or matitira sa numerator is x minus 2 lang din ulit. And si x minus 2 is, nandun din sa denominator, ano siya, restriction. Ibig sabihin, itong given natin to is, wala rin siyang zeros. Ibig sabihin, yung graph nito, hindi siya mag-intersect sa x-axis. Yan. Ibig sabihin, hindi siya mag-intersect or walang intersection between yung graph sa x-axis. So, yan lang yan. So, kung nagustuhan yung topic, okay. Kung natindihan, edi lalong okay. So, mag-aral na maigi, mag-practice. Salamat.